Dalawang malaking protesta ang mangyayari sa Metro Manila ngayong linggo, November 30, dahil sa sinasabing tuloy-tuloy na korupsyon na nangyayari sa gobyerno. So, what should we expect from these protests? Matatandaang noong September 21, nagkaroon na ng malaking kilos protesta ang iba't ibang grupo mula sa iba't ibang sektor para humingi ng accountability mula sa gobyerno sa gitna yan ng issue ng korupsyon sa mga flood control projects. Ang mga protestang ito magkakaroon ng Part 2. Ang trilyon peso march sa EDSA at ang Baha sa Luneta 2.0 sa Luneta. Para sa trilyon peso march, magsisimulang magtipon-tipon ng mga participating groups, organizations, and schools as early as 6 a.m. bago magmarcha papuntang People Power Monument around 7:30 a.m. Sa People Power Monument, magkakaroon ng programa mula 9 a.m. hanggang 6 p.m. kung saan magsasalita ang ilang advocates at celebrities kontra korupsyon. Magkakaroon din ng mga performances mula sa mga guest artists. Gagamitin ang kahabaan ng White Plains Avenue para sa rally, pero inaasahan din na magkaroon ng pagsisikip ng trapiko sa kahabaan ng EDSA sa may area ng People Power Monument. Para sa mga gustong makiisa sa trilyon peso march, tinatawagan ang mga dadalo na magsuot ng puti at magdala ng puting ribbon bilang simbolo ng tawag para sa clean governance. Inaasahan na mas marami ang dadalo sa trilyon peso march ngayong November 30 kumpara noong September 21. Ang focus ng protesta ayon sa trilyon peso march movement: una, walang cover-up sa investigasyon kontra korupsyon. Pangalawa, bawiin ang mga ninakaw na pondo ng bayan. Ikatlo, panagutin ang mga nangurakot. Ikaapat, irespeto ang konstitusyon. At ikalima, ipasa ang anti-dynasty law. Ang Mandaluyong City Traffic and Parking Management Department naglabas na ng rerouting plans para sa mga motoristang daraan sa mga area na malapit sa lokasyon ng trilyon peso march. Sa Luneta naman, kasabay nagaganapin ang protestang Baha sa Luneta 2.0. Magtitipon-tipon ng mga grupo mula sa iba't ibang sektor sa ilang assembly points as early as 7 a.m. bago magmarcha papunta sa Luneta. Magkakaroon ng programa mula 9 a.m. hanggang 11:30 a.m. bago magmarcha ang mga grupo papuntang Menjola kung saan magkakaroon ng isa pang programa. Layunin ng Baha sa Luneta 2.0 na panagutin at ikulong ang mga sangkot sa korupsyon sa gobyerno. Pero hindi lamang sa Metro Manila magkakaroon ng mga protesta dahil kasabay ng trilyon peso march at Baha sa Luneta 2.0 ay ang mga rally sa iba't ibang parte ng bansa. Sa mga makikilahok sa protesta, pinapaalalahanan na magdala ng tubig inumin at payong para proteksyon sa araw at ulan. And that's what you need to know.